Maalinsangang panahon, iiral pa rin sa iba't bahagi ng kanluran, lalo na sa kanluran ng bansa. Pero ilang bahagi ng Southeastern Luzon at Eastern Visayas, magiging maulap pa rin at makakaranas ng kalat-kalat na pagulan. Bunsod pa rin ng surface trap sa may silangang Dagat Pasipiko. Bahagi pa rin ng Mindanao, magiging maulap, katamtaman at humid din ang panahon. Dahil sa easterlies, makakaranas tayo ng mas humid din na panahon, especially sa buong bahagi ng Luzon. At partial solar eclipse, iiral ngayon sa Europa. Hello, good morning mga folks. Welcome po bali sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, March 28, 2025. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 10:08 na ng umaga. Hot, humid pa rin ang iiral pa rin sa atin, lalo na dito sa bahagi ng Metro Manila at ilang karating ng Luzon. At magiging hot, drier weather po tayo ngayon. Despite na may mga maulap pa rin na umiiral, lalo na sa bahagi ng South Luzon at Eastern Visayas, bunsod pa rin ang umiiral na surface trap na nanatiling low pressure pa rin sa opisyal ni Pag-asa. Makikita natin sa Doppler radar imagery ay makikita ang ilang water vapor accumulation dito sa may bandang Southeastern Luzon. So nakakaranas pa rin na maulap na himpaporin ang bahagi ng Bicol region. Yan, lalo na dito sa may bandang Eastern Visayas. Kaya lang hindi masyado na aabot ng Doppler radar yung area nito ng Eastern Visayas, lalo na sa may bandang Samar. Pero makikita yung ilang accumulated na nagpapang-abot sa may bandang Bicol region na sasagap ng Doppler, which is nagkakaroon ng detection, lalo na sa mga ilang kalat-kalat na moderate and some heavy rain showers. Typically mga madalas light to moderate ito. Base na rin sa wavelength ng kulay na ipinapakita ng Doppler radar. So at least magkakaroon ng mga mas makulimlim dyan sa bahagi pa rin ng silangan, lalo na sa may bandang Aurora region, Quezon Province, Polillo Island at Camarines Norte and the rest ng Bicol region. At base sa ating lightning detection system, patuloy tayo nakakadetect ng ilang mga lightning strikes, pero sa karagatan pa naman ito ng bandang Eastern Visayas at Mindanao, so malayo naman. Pero ingat pa rin, lalo na sa mga mangingisda natin na pumapalaot ngayong diyan sa may bandang silangang bahagi ng bansa. Nakataas ngayon ang thunderstorm watch sa NCR. So mula yan sa Greater Metro Manila hanggang Bulacan, Rizal, Laguna hanggang Cavite na yan. So almost sa Calabarzon area within 12 hours daw yan. Well, naka-forecast naman na ngayong Biyernes mataas ang chance na pag-ulan natin ngayon base sa forecasting storm prediction at least 60%. Ganon din sa may bandang South Luzon, especially sa may bandang Bicol region. Well, nakakaranas nga po sila ngayon ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayon. So matik na po, pasok na yung forecast na yan. At the rest ng Visayas dyan sa kasama ang Palawan. At sa may bandang North Luzon naman ay ang Ilocos Norte na may forecast na most likely magkakaroon ng mga localized thunderstorms within 12 hours. So sa ating current conditions, overcast, gloomy po tayo. Haze at few clouds po. So medyo maaraw sa umaga. So ang forecast pa rin yan, probably hapon na magiging gloomy and haze tayo. Pero tuloy-tuloy pa rin ang maalinsangan nating panahon dahil mataas pang ating outside humidity and the same time tumataas din ang ating outside temperature. So ibig sabihin yan, sticky na naman na magiging ano natin ito. At halos dodoble na naman ang ating heat index o yung pakiramdam ng katawan natin yan dahil halos hindi agad-agad matutuyuan tayo ng pawis kapag kaganyan kataas yung saturated humidity na mataas ang outside temperature natin. So bukod sa current conditions, sa ating lowest temperature nitala na aking weather station kaninang 5:46 AM nakapagtala kami ng lowest of 26.5 degrees Celsius. Kahapon nasa 32.9 degrees Celsius ang highest air temperature sa amin sa Caloocan. Kahapon ito ng hapon na at 4:57 PM. Ibig sabihin mataas ang naging heat index namin sa Caloocan na nasa 44.1 degrees Celsius ang aming init pandama. So mataas na. Nasa danger level na yung aming heat index niya. Pero kung i-recall natin kung ano ang nangunguna sa pinakamataas na heat index, kung babalikan natin kahapon, nangunguna sa may pinakamataas ang Dagupan sa Pangasinan pa rin na may 47 degrees Celsius na heat index. Grabe po yan ha. Pumapangalawa ang kami sa Caloocan kasama ang Apari Cagayan. Yan, at ang Virac at Anduanes na may tig po 44 degrees Celsius.
At pangatlo, ang bahagi ng Sangley Point dyan sa Cavite, kasama na ang General Santos sa may South Cotabato area na may tig 43 degrees Celsius na temperatura o heat index. At ang Palawan naman ay umabot sa 42 degrees Celsius, kasama na ang Subic Bay sa Olongapo na may tig 42 degrees Celsius na init pandama o heat index. Ibig sabihin, grabe po ang naging heat index kahapon. Nangangulugan lamang ay tuloy-tuloy na po talaga ang ating mainit na panahon. Pero kitatabi natin sa PH extremes in past 24 hours, nangunguna ang Subic sa may 36.7 degrees Celsius na grabing init sa kanila dyan. So ngayong araw ay huwag masyadong magbibilad, grabe, at huwag uminom po ng maraming tubig, iwasan po ang ma-dehydrate dahil napakabilis po ng ating taas ng ating heat index. Sa Baguio na may pinakamabang temperatura, naglalaro 17.8 degrees Celsius na ang lowest temperature sa Baguio. So balik uli sa ganyang temperatura nila tuwing hot dry season sa bansa. Sa Inulan naman, ang Clark Air Base, nakaranas sila ng grabing ulan, 152 mm ang total rainfall. So nakaranas sila dyan sa may bandang Clark, Pampanga ng mga ilang moderate and heavy rain showers since kahapon. So nagkaroon ng ilang isolated na accumulated rainfall dyan sa bahagi ng Clark Air Base. Samantala, ang ating outside humidity nasa 74%, moderate. Bumaba ito ng 4% since last hour at nanatiling 1,009 hectopascals ang ating atmospheric pressure and steady ito since last hour. Nasa maximum high tide po tayo na almost 8 minutes na lamang to maximum ngayong 10:34 AM po. So maya-mayang konti na po yan, magma-maximum. Pero aabot ba ng mahigit sa 1 meters ang magiging sea level? Hindi naman po masyado. Hanggang 0.4 lamang inaasahang pinakamataas nito. Mga mamayang gabi pa po na halos magwa 1 meter o 0.9 meters po ang magiging taas ng high tide mamaya. So maglalaro pa yun mamaya yung sea level hanggang mamayang gabi po. At so far ay wala namang nakataas na alon, pero may mga gale force winds po tayo naiiral at medyo may pahabol pa na ilang northeasterly sa susunod na araw. So kung double check natin sa ating wave height o sea level wave height, makikita po natin na may mga ilang pag-alon dyan sa may bandang dagat Pasipiko. At gaya na ating inaasahan, may pahabol pa na daloy ng northeasterlies. Yan, kung ipopost natin, ay makikita natin by March 29 to hanggang, ayan, mga March 28 to March 29 ay hahabol pa ang huling bugso ng northeasterly. So, ibig sabihin daw, ngayong araw ito, may bumubugso na northeasterly. So, kung mangyari man yan, base na rin sa forecast, pero hindi natin masyado kita sa satellite imagery. Kung tataas man ang alon dyan sa may bandang extreme Northern Luzon ngayong araw, inaasahang aabot sa hanggang 2.5 meters ang taas ng alon. May kasamang hangin. So medyo restraint po muna tayo sa pumalaot po dyan. Pero the rest, sa buong bansa, mukhang okay naman at kaya naman pumalaot ng mga mangingisda natin. Ingat na lamang sa bugso ng easterlies dahil bukod sa mainit ang dala niyan, malakas din ang bayo ng easterly wind na nanggagaling sa dagat Pasipiko. So sa mga babaybay ngayon dyan, ingat po sa may mga gale force winds dyan ngayong araw. Yan. So mula naman sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:54 AM, inaasang lulubog ito mamayang 6:07 PM. At since halos new moon na po tayo, ay hindi natin maire-report muna ang moonrise and moonset. Pero kung titingnan natin kung anong position niya, halos magtatanghaling tapat pa lamang at 69 degree elevation. So by the way, meron pong nagaganap o magaganap may konti na partial solar eclipse. So i-reveal lang natin yung animation niya. Ito po yung oras na yan. So ngayong mga bandang hapon po yan sa atin, mga bandang hapon po yan sa Pilipinas, magaganap po ang partial solar eclipse. Ang pinaka-focus niyan, bandang Greenland, ayan, at dyan sa may bandang northeast ng Amerika, at kasakop na rin ang bahagi ng Europe, at Netherlands, sakop po, abot po yan. Halos buong Europe matatanaw po yung partial solar eclipse na yan. So, sakto sa karawan ng dating Pangulo ay may magaganap po na partial
solar eclipse dyan sa may bandang Netherlands. Kitang-kita po yan sa buong bahagi ng Europe. At dyan sa pagitan na yan ng Greenland at Europe area. So yan po. Mga bandang hapon naman yan sa atin sa Pilipinas. So hindi po yan natin makikita sa Pilipinas. Yung mga Pilipino lamang na nasa Europe ngayon, matatanaw po nila ang at least partial solar eclipse na yan. So yan po. At nai-report na natin kahapon yan yung anong oras ang inaasahan na partial solar eclipse na yan. Magaganap ngayon ngayong araw sa Pilipinas. So mga bandang umaga naman yan sa kanila sa Europa. Then after nyan, ang susunod naman na eclipse na magaganap, dito naman yan sa Asia na. Ito na yung sinasabi natin, by September 7, mga bandang alas 2 ng madaling araw ito sa atin sa Pilipinas, matatanaw natin ang total lunar eclipse. Ayan o. Ang pinaka-focus niya sa may bandang Indian Ocean, yung pinaka-focus nitong total lunar. Pero kita rin natin yan sa Pilipinas at ilang bahagi ng Southeast Asia, kabilang ng Thailand, Vietnam, China, yan, kitang-kita yan. At ilang bahagi sa may bandang kanlurang bahagi ng Australia. So, September 7 po yan. Mga September 8 naman yan sa atin sa Pilipinas ng madaling araw. 2:11 AM po yan, Philippine time. So, i-prepare na po natin ang magiging ganap nito. Sana wala tayong bagyo niyan. At sana ay clear skies po tayo para matanaw naman natin ng maganda ang magaganap na ito. Dahil bihira lamang sa pagkakataon natin na makakatanaw ng ganitong mga total eclipses. Gaya na lamang nitong total lunar eclipse na magaganap ngayong darating na September. So paghandaan po natin yan mga folks ha. At sa ating local weather outlook naman ay ngayong Biyernes ay magiging partly cloudy ang ating maghapon at ang chance na pag-ulan 55 to 60% na chance of rain. Bukas naman ng Sabado, ganun din, naglalaro sa 55 to 60% chance daw na pag-ulan, pero magiging partly cloudy ang ating maghapon at may mga pag-ulan daw na magaganap sa hapon. So malamang ngayong araw ganun din ang mangyayari. Highest and lowest temperature expected naglalaro 32 to 35 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 25 degrees Celsius. Sa ating short-term weather forecast ay makikita po natin ang halos sa buong darating na weekend o nitong weekend ay magiging partly cloudy ang madalas. So 30% chance of rain, typically isolated ang mga kalat-kalat na pag-ulan nito. Pero patuloy pa rin tayo magiging maalinsangan hanggang Martes po yan base dito sa short-term weather forecast. So importante na hindi tayo ma-dehydrate, lalo na ngayong araw ay grabe ang UV index na nasa 10 UV index ang ating sikat ng araw ngayong umaga at magtatanghali. Diretso po muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po sa pinaka-infrared TRE o True Rated Color. Pero short wavelength, makikita po ang kaulapan nito sa may bandang silangan ng Luzon hanggang Southern Luzon at Eastern Visayas na nagkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa pinaka-infrared rainbow ay makikita po ang mas maulan ang bahagi nito ng Eastern Visayas sa may bandang Eastern Samar region. So kitang-kita naman po sa buong Borongan, Eastern Samar hanggang Leyte po yan at Northern Samar area at ilang bahagi dyan sa may bandang Ormoc, Tacloban ay nakakaranas sila ng mas maulap na ngayon na himpaporin na may kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog ngayon ang iiral. Kung i-zoom in natin yan ng mas malapitan, kitang-kita po ang wavelength neto na umaabot dito sa buong bahagi ng Eastern Samar region. At nakakaranas sila ng ilang moderate and heavy rain showers, pero madalas moderate ang aasahan nilang pag-ulan dyan. Sakop ang buong bahagi na yan ng Dolores, yan, patawid na yun ng bandang Tacloban, Ormoc, yan, sa Leyte. Nakakaranas kayo ngayon dyan ng mga kalat-kalat na pag-ulan mga folks. At sa lalabi ng buong bahagi ng Luzon, clear skies po tayo dyan. So fairly weather po, pero asahan po ang maaraw at malinsangang panahon. Mula sa buong bahagi ng Luzon, mula sa bahagi ng Apayao, kasama ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, hanggang dyan sa Central Luzon, kasama na ang Nueva Vizcaya, siyempre kasama ang Benguet, Pangasinan, and the rest ng Nueva Ecija at Tarlac area. Ganon din sa bahagi ng Zambales, so mga isolated lamang ng mga pag-ulan, lalo na mamayang hapon, ang iiral, isolated po at naka-forecast, kabilang na ang Bulacan hanggang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon, na medyo mas magiging maulap po tayo dyan. Pero patuloy po tayo na magiging mas maalinsangan po at humid na panahon, so iwasan po masyado ang magbibilad. Uminom ng maraming tubig, lalo na sa mga bumibiyahe ngayong tanghali.
At nabanggit na natin ilang bahagi dyan sa may silangang bahagi ng Southern Luzon, mula dyan sa bandang Atimonan, Quezon hanggang Camarines Norte and the rest ng Bicol Region, magiging maulap at kalat-kalat ang mga pag-ulan despite na may humid at moderate na panahon dyan. Ang bahagi naman ng Mimaropa, partly cloudy lamang tayo dyan, lalo na sa bahagi ng Mindoro at buong bahagi ng Palawan. Halos moderate to fairly weather po tayo dyan. Asahan po ang maaraw at maalinsangan na rin ang panahon. Magiging maulan lamang sa parte ng Oriental Mindoro, isolated lamang ito at naka-forecast lamang. Ganon din sa buong bahagi ng Southern Luzon mula Marinduque, Romblon hanggang Masbate niyan. So generally moderate ang ating panahon dyan, kabilang na ang kanluran ng Visayas, ganon din sa bahagi ng Panay Island at Negros Region. At sa may bandang central naman ng Visayas sa Cebu, Bohol at Siquijor ay makakaranas ng ilang partly cloudy din na panahon pero humid at maalinsangan na panahon. At pagpasok nga po ng bandang Leyte ay dyan na po tayo nakakaranas ng mas makulimlim na panahon, maulap at kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Bunsod nga po yan ng extension nito ng surface trap na ito. Ayan, yung surface trap na yan. Tinawag na low pressure area yan ni Pag-asa. Pero yan ay surface trap lamang na maituturing ko dahil lamang sa tuloy-tuloy na water vapor dito sa ibaba at dahil sa matinding istalis natin. Yung tuloy-tuloy na istalis natin na nagbubunsod po ng accumulated water vapor dyan sa may bandang silangan na nagkakaroon nga po ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa may bandang Southern Luzon at Eastern Visayas. Moderate and fairly weather naman sa halos buong Mindanao, ilang partly cloudy lamang ang iira sa buong bahagi ng Sorsogon area at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Ganon din sa may bandang Davao Region, mga katamtaman at moderate to fairly weather. So maaraw din tayo dyan at asahan din ang humid na panahon hanggang dyan sa buong bahagi ng Central Mindanao at Northern Mindanao. Magiging maulap lamang at maulan. Isolated din ito sa bahagi ng Surigao Region, yan, sa may bandang isla ng Dinagat at Siargao Island at ilang bahagi ng Surigao del Norte hanggang Surigao del Sur na magiging mas maulap pero mostly moderate ang lagay ng panahon. Kabilang na ang buong bahagi ng Butuan dyan sa Agusan del Norte and the rest na Agusan del Sur. So the rest hanggang dyan sa may bandang Davao de Oro ng Compostela Valley, magiging moderate and fairly weather tayo. So asahan ang maaraw at maalinsangan din ng panahon. Isolated rain showers lamang ang iiral sa halos buong bahagi ng Davao Region anytime, lalo na mamayang hapon. Bunsod lamang yan ng precipitation kapag lumalamig ang temperatura natin. So generally moderate to fairly weather ang halos buong bahagi ng bansa, maliban na lamang sa ilang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas na kung saan mas nagiging maulan, moderate ang magiging pag-ulan at some heavy rains. Bunsod ng surface trap dito sa silangan dagat Pasipiko. So magdala na lamang ng payong sa mga taga Eastern Visayas at Bicol Region anytime magkakaroon ng mga clustered at scattered rain showers and localized thunderstorms ngayong araw. At dahil wala naman tayong inaasahang sama ng panahon na namomonitor, diretso agad tayo sa ating global spectral model na patuloy na umiiral ang stellies. Ayan o. Dito may pahabol nga po nitong March 28 ngayong araw hanggang bukas ng 29 ng this weekend ay halos hindi naman ito ramdam dahil base sa ating actual satellite imagery ay hindi naman makapal ang habol na ito ng northeasterlies trade wind na ito sa may bandang Taiwan. So patuloy pa rin tayo na makakaranas ng maalinsangan na panahon sa buong bansa hanggang sa unang linggo na yan ng April. Ayan, kitang-kita naman po, tuloy-tuloy yan. So matuloy pa rin tayo makakaranas ng mainit at maaraw na panahon at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Bunsod lamang ng water vapor na accumulation sa silangang bahagi ng bansa. Mula sa mean sea level pressure natin, wala tayong inasahan din na anumang tropical wave na mabubuo. So mostly ay surface trap lamang ang iiral madalas, lalo na sa silangang bahagi ng bansa na magdadala ng mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Pero yung anumang tropical wave wala. Mataas pong atmospheric pressure na maabot ng 1,008 to 1,010 hectopascals. So wala tayong magiging komento sa anumang pamumuo ng anumang aktibong low pressure area. Sa mga computer models, makikita natin ay puro mga surface trap lamang, yan, mga tropical wave, mga tropical wave lamang ang nakikita natin dito, yan o. So wala tayong masyadong nakikita na anumang potential, yan, mga tropical wave lamang nakikita natin. Yan, lalo na sa may bandang Mindanao na makakaroon ng mga ilang kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero sa nalalabi naman ay negative tayo sa anumang banta ng aktibong low pressure area. So lahat po ng mga computer models na pinapakita dito madalas stellies lamang at mga potentially forecast na mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog lamang. So negative po.
So mula sa ating latest tropical hazard outlook courtesy of NOAA sa ating data feed, makikita po ay halos negative 50% na lamang yung magiging weekly rainfall total sa bahagi ng Visayas at Mindanao area. Bumababa na po yung highest precipitation rate sa may bandang Visayas at Mindanao. So sa unang linggo po yan ng April ha, and then sa ikalawang linggo ng April expected wala tayong forecasted na anuman na magaganap sa Pilipinas. So typically easterlies at alinsangan ang mararamdaman natin sa halos second week ng April. So dito na po, tuloy-tuloy na po tayo makakaranas ng hot dry season sa bansa pagpasok po yan ng Abril. So be ready po. Dahil itong April nito, ito na po yung pinaka magiging inaasahan nating peak na aabot sa halos 36 degrees Celsius ang ating outside temperature niyan. So dahil last year kasi April 27 ang mga April 27 o April 17 umabot na sa halos 36 degrees Celsius ang outside temperature namin sa Caloocan. So yan na po yung pinaka magiging highest peak natin ng pinaka o ina-expect natin na pinaka highest air temperature natin lalo na dito sa Metro Manila. So tingnan na lamang po natin mga folks. At dahil hot dry season na po tayo, kung titingnan natin yung status ng drought o near time real vegetation and drought sa atin sa Pilipinas, nanatiling napakataas pa rin ang drought at napaka taas na dito sa kanlurang bahagi pa rin ng Luzon. Halos buong Pangasinan na abot sa halos more than 800 ang pinaka drought index nito, kasama na ang Ilocos Norte at Ilocos Sur. So again, pinapaalahanan po natin yung mga kababayan natin dyan sa kanluran ng Luzon ay mataas ang tsansa po ng CBI o current burning index dyan ha. Yung mga wildfires, bantayin po natin, wag natin babaliwalain yan dahil nanatiling mataas pa rin kayo dyan sa bahagi na yan ng kanluran ng Luzon na potentially magkakaroon ng mga wildfires. O mataas ang combustion ng CBI index, yung burning index po, mataas po dyan dahil po sa tindi ng drought index sa inyong lugar. Umaabot na rin sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayan o. Pataas na rin. Maabot ng between 600 to 700. Kabilang na ang kanluran ng Mindoro. Lalo na sa may bandang Occidental Mindoro. Bandang Cuyo, Palawan. Yan, nataas na rin. At ilang bahagi. Dito at least medyo moderate pa sa ilang bahagi ng west portions ng Visayas. Pero ang nakakabahala, kasama na ang NCR sa may mataas na rin na index of drought. Yung tuyo o tinding drought. So ingat po mga folks sa mga potensyal na sunog, ingat po sa mga kababayan natin na mataas ang CBI index natin. Kasama na ang Metro Manila. Ang ating monthly drought index classification natin, makikita po ang ilang bahagi ng bandang diyan sa may bandang Cordillera Administrative Region, medyo umaabot na rin pero at least kaya pa, mga moderate pa lamang ito, hindi kagaya sa may bandang Ilocos o La Union area. Napakataas talaga ng classification of drought index. Sa monthly rainfall naman ay nangunguna pa rin ang eastern part ng Visayas, lalo na sa may bandang Bicol region o southeastern Luzon at eastern Visayas. Napakataas pa rin sa may bandang eastern Samar region. Ilang bahagi pa rin ng southern Mindanao area. Pero dito at least medyo low lamang ang mataas na potentially na inuulan dyan. So kitang-kita naman po yan. At kung titingnan natin sa pinaka-daily rainfall map, ilang bahagi pa rin ng Eastern Visayas ang medyo mataas. Hindi masyado sa may Mindanao. So kung titingnan natin monthly, mga mabababa lamang yung average na rainfall. Medyo low lang. Low average rainfall lamang dyan sa may bandang Mindanao. Mga medyo mataas ang average dito pa rin sa may bandang Eastern Visayas, especially pagitan ng Samar at Leyte area. So mas inuulan ng bahagi ng yan. And the rest ay halos mababa o way below normal po ang average rainfall natin. Ang mataas dito sa atin sa kanluran ay ang drought index, ang mataas sa atin. O yung tuyo, yung tuyot natin. So alam na po natin yung mga official natin sa Pag-asa, medyo bantayin po natin ang area na yan dahil napakataas na po ang drought classification dyan. Almost real time po yan dahil ang huling record nito is March 26. So nitong isang araw lamang ang latest na output. Makikita po ay napakataas ng drought index sa kanluran ng Luzon. So wag natin pababayaan yan at matindi po ang maepektuhan yan sa mga pananim natin. Dahil kung titingnan natin sa ating land surface temperature, grabe na po ang taas
dyan sa kanluran ng Luzon. Maapektuhan ng husto ang ating mga pananim dyan, lalo na sa Central Luzon, Pangasinan, pataas na yun ng Ilocos Norte. So sana ay ma-harvest na po nila dahil bago pa matuyuan, or kung meron man ay kailangan sagana po sa patubig ang inyong mga pananim dahil delikado po ang tindi ng tagtuyot sa area na yan. So yun po ang malinaw natin dyan. Yung vegetation index napakababa sa kanluran ng Luzon dahil nga po sa tuyot ang bahagi na yan. Ayan o, kitang-kita naman mga folks o. Napakababa ng crop index dyan. Yung normalized vegetation napakababa. Ang medyo mataas sa may bandang silangan bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng bandang Bicol Region, sa may Mindanao naman, bandang Zamboanga Peninsula. Samantala sa ulat lindol, makikita po natin may mga ilang mahihinang pagyanig na nadetect ng aking seismometer since kaninang 8:53 AM at 9:30 ngayong umaga. So ano ba yan? Silipin natin sa pinaka-data feed ng short periods mula kay PBOX. Kung titingnan natin dito, mga bandang 9, wala. So halos wala. 8:25 meron. Wala rin. So walang nadedetect pero hindi ko alam kung ano yung mahihinang pagyanig nito. Walang naka-register dito. So bandang 8:25, 7:54 na tong kasunod. So probably nasa ibang bansa ito kung sisilipin natin ang International Seismic Network. Kung ayun, ito nga sa may bandang Central Mid-Atlantic Ridge, magnitude 6.1 po siya na may 10 km depth. So na-detect po yung pagyanig nito at posibleng umabot sa Pilipinas dahil 8:34 AM ito na-record. Ayan, kitang-kita naman po. So na-detect siya pero napakahina na lamang. So yung nagkaroon ng Rayleigh travel pailalim yung wave niyan. And then sumunod magnitude 5.4 sa may bandang Vanuatu, 9:20 AM naman ito. Ito. Pero nag-arrive mga 9:30 na halos. Ito 'yan sa Vanuatu. 'Yun. So malayo naman sa Pilipinas pero naramdaman ng aking seismometer sa Caloocan. Medyo naramdaman siya kahit papaano. Yan. Mahina naman siya at wala namang probably na naitalang tsunami warning. So ingat na lamang kung may mga Pilipino tayong nakatira sa may Vanuatu dahil nagkaroon ng sunod-sunod na aftershocks dyan ha. Ingat po. Dahil yung latest magnitude 5.0 naman ang naitala. Yan. Pero mas malalim ang epicentral depth. Yung isa 35 km yung epicentral depth. So ingat na lamang kung may mga kababayan po tayong nakatira dyan sa may bandang Vanuatu Islands ha. At wala naman sa Pilipinas, wala naman tayong so far na magnitude 4.0 pataas ang naitala. Akala ko ay dito yan, pero kung makikita kasi halos short period lamang yung vibration. Pero kung titingnan natin, halos teleseismic na rin maituturing. Mahinang-mahina lang dahil mahina na yung arrival dito sa amin sa Caloocan, yung seismic activity. So wala tayong na-detect na at least magnitude 4.0 dito sa Pilipinas. At wala sa data feed ni PBOX, wala. Puro mahihinang pagyanig lamang ito mga folks. So kung bibilangin natin ng historical earthquake natin, yung total earthquake natin for the month of March, since malapit nang mag 1,000 yung total earthquakes natin. Yung total earthquake natin nasa iloload natin yung month of March. Yan. Nasa total of 868 earthquakes na po tayo. 830 dito is magnitude 2.0 pataas, 35 sa magnitude 4.0 pataas. At mukhang dinegrade nga nila yung isang magnitude dyan sa may bandang Baler Aurora. Itinaas nila to sa magnitude 5.1 na. Bakit binalik nila uli sa magnitude 4? Medyo magulo rin itong si PBOX binaba nila sa magnitude 4.4. Kahapon magnitude 5.0 yan binaba na naman nila. So dahil binaba nila, balik uli sa tatlo yung ating magnitude 5.0 pataas na pagyanig. So mapapansin natin, binabago-bago ni PBOX yung rated value ng mga nakaraang lindol. So hindi ibig sabihin na yung pag ni-report ni PBOX na gano'n na ang lindol ay totally yun na rin. Dahil binabago rin nila kaagad yung total magnitude o yung lakas ng isang lindol kapag na-register na sa system nila. Kasi kahapon dapat magnitude 5 yan Noong unang lumindol yan, noong isang araw, mga 8:56 PM, yan, ito yung malakas yan southeast ng Baler.
Una, magnitude 4.8 yan. Ako nga, magnitude 4.7 yung measurement ko dyan eh. And then, kalaunan, kinagabihan, ginawa nilang magnitude 5 yan. So, nung nireport natin kahapon yan, ay, di ba sinabi ko pa nga, in-upgrade ni PBox yung lakas ng magnitude kay Baler Aurora. Ginawa nilang magnitude 5. Tapos, ito na naman, binago na naman nila, dinegrade na naman nila at mas mababa pa. Ginawa nilang magnitude 4.4 mula sa magnitude 4.8. So, medyo malabo rin itong si PBox. Bakit binabago-bago nila? Dapat kung ano yung official nila ng unang report, dapat hindi na nila binabago. Hindi ko alam bakit lagi nilang binabago-bago yung total magnitude. Since na-report na yan sa media eh. So, binabago-bago nila. So at least dito nakikita natin kung bakit hindi totally payak yung pagtatala ni PBox minsan. Minsan binabago nila eh, dinidegrade nila, minsan naman agad kinabukasan ina-upgrade nila yung lakas ng magnitude ng isang lindol. So at least may idea na tayo. At dito maliwanag, balik na naman sa 3 ang ating magnitude 5.0, which is dito sa may bandang Mindanao po. So hindi na po 4. Supposed to be kahapon 4 eh. Kung ibabalikan ninyo yung aking huling report kahapon, ang total earthquake ng magnitude 5.0 supposed to be 4 yan. Ngayon, binalik na naman, dinegrade na naman nila, kaya balik sa 3 ang ating magnitude 5.0. So again, 868 na po ang ating total earthquakes. Maaari pa itong umabot sa mahigit sa 1,000. Tingnan natin dahil mayroong at least 3 days pa para matapos ang month of March 2024. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, March 28, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, March 28, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimuweather.com para sa iba pang detalye na gustong malaman na hindi natin isama sa ating report ngayong araw. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pero ng pinaka-dynamic events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.